Walang habas na pinagbabaril in broad daylight ng mga riding in tandem ang dalawang sakay ng kotseng ito. Ang gunman halos walang takip sa muka. Nangyari ito pasado alas 3 ng hapon nitong April 28 sa abalang intersection ng EDSA at Timog. Ilang metro lang mula sa police station at MMDA outpost. Ganito na ba kalakas ang loob ng mga kawatan ngayon? Ang tanong tuloy na marami, may tuturing ba bang ligtas sa Pilipinas? At sa paghahanap ng suspect, makakatulong ba ang AI or artificial intelligence para mas maging malinaw ang kanilang pagkakakilanlan? Kinilala ang isa sa mga biktima bilang si Perry Mariano, ang tinaguriang Godfather of Philippine Pool. Kasama niya sa kanyang sasakyan ay ang kanyang driver. Naitakbo pa sila sa ospital pero binawian din ng buhay. Ang tinitignang motibo sa pagpatay may kinalaman daw sa negosyo. Samantala, kasunod ng pagkalat ng video ng pamamaril, kumalat din online ang mga AI-enhanced images ng mga suspect na ang layunin ay mapabilis ang pagtunton sa pagkakakilanlan sa mga salarin. Pero gaano nga ba ka-accurate ang AI kapag ginamit sa ganitong pamamaraan? Subukan natin. Gumamit kami ng isang screenshot ng suspect at pina-enhance ito sa magkaibang AI models. Sa ChatGPT, ito ang resulta. Habang sa Google Gemini naman, ito ang lumabas na litrato. Isang litrato. Magkaibang muka. Bakit nga ba nagkakaiba? Ang AI hindi talaga nakakita tulad ng tao. Ang ginagawa nito, pinupunan ang mga malalabo o kulang na detalye gamit ang mga pattern na natutuhan nito sa bilyong-bilyong ibang litrato. Kumbaga, kapag malabo ang original image, hinuhulaan lang ng AI model ang ilang detalye. Kaya ang mga AI-enhanced images maaaring makatulong pero hindi dapat gawing tiyak o matibay na ebidensya. Ayon naman sa Quezon City Police District, natukoy na ang isa sa mga suspect matapos makuha ang kanyang fingerprint sa motor na kanilang iniwan sa Scout Rallios. Sa ngayon, patuloy ang pagtugis ng pulisya sa rider at sa mismong gunman. Hindi ito ang unang krimen ngayong 2026 na tahasan ginawa sa pampublikong lugar. Nariyang may babaeng nakamotor na hinolda sa gitna ng kalsada sa Maynila. Meron ding mag-ama na binaril at pinagkasaksak ang isang lalaki sa loob ng computer shop. At may kaso rin ng mekaniko sa talyer na nasawi matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Maguindanao del Sur. Ang komento tuloy na ilan, mas ligtas daw noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara ngayong panahon ni PBBM. Noong 2016, sa pagsisimula ng Administrasyon Duterte, naitala ang humigit kumulang 131,000 focus crimes. Kabilang dito ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at carnapping. Sa pagtakbo ng rehimeng Duterte, may kita ang patuloy na pagbaba ng mga kasong ito na umabot sa kulang-kulang 37,000 sa huling bahagi ng kanyang termino. Sa pagdating ng 2022, sa pagkupo naman ni Pangulong Bongbong Marcos, ang bilang ng focus crimes ay bahagyang umakyat sa humigit kumulang 39,000 kasabay ng unting-unting magbubukas ng bansa matapos ang lockdown. Pero batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba ito sa 38,671 noong 2023 at bahagyang tumaas sa 38,844 noong 2024. Nitong April 2026 naman, sinasabi ng PNP na bumaba pa ng 34% ang crime rate sa bansa kumpara sa parehong panahon noong 2024 at 2025. Mula sa 3,961 na focus crimes noong 2024, di umano, bumaba ito sa 2,660 ngayong taon. Ang pagbaba ng mga kasong ito, bunga raw ng Safer Cities Initiative na nakatuon sa mas malawak na police visibility, koordinasyon sa mga LGU at police deployment sa mga crime-prone areas. Sa huli, hindi lang ito labanan ng numero, kundi tiwala ng tao. Dahil isang putok lang, sapat para mabasag ang pakiramdam ng kaligtasan. Ikaw, naniniwala ka bang ligtas sa Pilipinas ngayon? Ito po ang inyong bigating digital reporter. Alex Galang po para sa FYP for your perspective.